Matapos po nating marinig yung mga paliwanag at hindi pagpapaliwanag talaga ni Erwin Tulfo, mahirap pong iasa lang sa COMELEC 'yan. Wala tayong asahan diyan sa COMELEC na madi-disqualify siya, hindi po. American family ang AFAM. Talaga? Akala ko matandang mayaman na Amerikano. Okay. Sa madaling salita po, tayo po, nasa kamay po natin, kung ayaw po natin sila maging senador, tayo po gumawa ng paraan. Foreigner assigned in Manila po. Talaga? Foreigner assigned in Manila? Kita nyo, iba-iba. Nililihis nila issue ulit. Walang balita na dumating na yung mga Afghanistan dito sa atin. Walang balita. Ito po, para po sa TV Patrol po ang nagbalita. Ayan. Alam nyo, mali po kayo ng pinupuna. Hindi, si Badong Aratilis po, hindi po ako, wala po akong mga puting ahas, wala po akong mga bubwit, wala po ako. Bago ko po ibalita rito, nasa balita po talaga yan. So sa mga wala pong tiwala sa akin, hindi po akin yan. Balita po yan ngayong TV Patrol. Ayan no, TV Patrol. Punta po kayo sa TV Patrol, sabihin nyo po, type nyo lang na nasa 300 Afghans ang dumating sa Pilipinas ngayon Lunes, Enero 6. Balita po to ng TV Patrol ngayong Lunes. Yun po yung pagkakaiba. Una tayo sa balita, pero hindi ibig sabihin ako ang nagbalita. Huwag nyo po akong pagdudahan. Pero maganda na rin yan na pinagdududahan nyo ako kasi makikita nyo kung saan yung source ko. Abangan nyo yung balita na yan. Wala po akong ganun. Kaya ko pong yung balita, komentarista po ako. May balita, magko-comment po ako. No? Hindi po ako nag-i-imagine. Pag sinabi ko pong narito na sa Pilipinas yung 300 Afghanistan, hindi po galing sa akin yan. Mas madali pong magbasa ng balita kaysa mag-imbento ng balita. Ako po pinanunood ng mga tao sa komento ko sa mga balita, hindi po yung ano yung bagong balita ni Badong na hindi pa nababalita ng mga media. Hindi po ako ganun. Iba-iba po kami ng uri, no? Iba-iba po kami ng uri ng pagbabalita. Ako po balita na nagbibigay ako ng komentaryo. Minsan nauuna ako sa paningin ninyo kasi hindi nyo pa naririnig sa ibang vlogger. Punta kayo sa UNTV, binalita na Afghanistan. Salamat sa pakape, Ma'am Binang. AFAM was famously used in the 80s kasi po madaming expat sa Manila that time. Ayan, sanay na sanay si GK Sharim kasi anything he said does not deny the fact na nag-fraud ka, Erich. Ito na, 113 United Front Liners, Toits, atin to. Ayan, 113, 113, 113. Ayan po, si Amik. Wag po natin kakalimutan ha. Ayan yung t-shirt ni Pastor Kibuloy. Ayan. Yan yung binigay sa akin na t-shirt. Wag nyo kakalimutan niya. Marcoleta, Kibuloy, Bongo, Bato. Yung apat na abogado natin, Hinlo, Lambino, Bundok, Rodriguez, Best Actor, Philip Salvador. At one of the best mayor, best governor, Chavit Singson. Magkapareho sina Tulfo at Barbers, mga balat sibuyas. My second marriage po was an AFAM. Kita nyo? Totoo ang mga sinabi natin kay GQ Sharim. Nasa hot water ngayon si Erich Tulfake. Tanong, irerendahan ba siya ni Bobo M? As usual, tahimik lang. Hindi naman po niya tao yan. Tao po yan ni Martin. Kaya, pwede nyo ba? Sabihin lang ni Martin, ano ngayon? Alam nyo po,
Matitindi ang mga galamay ni Martin, walang takot eh. Hello po Sir Amik, ganda Sir Badong, color purple ang shirt. Yan. Malamang si Bitag, US citizen din siya, bakit candidate din sa senador? Boss Bad, sukol na si Erwin at naubusan na ng katwiran, kaya ikaw magpresidente ang pangontra. Walang ano eh, no? Pambobo yan eh. Pag may sumagot sa akin ganyan, pambobo yan eh. Sa TV5, nag-announce na INC January 13. Pagpamas ang aktingan niyan, Sir Badong, talo niya ang puno niyang penguin. Yung tatayo ako, titindig ako. Boss Buds, ready na po kaming mga INC para sa rally. Di pa lang naglabas ng t-shirt design, baka gayahin kasi. Correct, di ba? Una sa balita sa mga viewers ng vlog at nagbibigay ng impormasyon sa ating mga KND. Boss Buds, di ba walang mga documents ang pumasok na Afghan? Paano nila mabibigyan ng visa tapos paano nila ma-scrutinize sila? Yun nga po yun eh, di ba? Bakit po natin tinatanggap? Yung Amerika po hindi sila tinatanggap dahil walang visa. Tayo tinatanggap natin, talagang alipin tayo eh. Yun ang turing sa atin eh. Ang question po dyan, eto po, real talk po. Priority ba ni Donald Trump yan? Natanggapin niya mga yan? Paano po kung hindi sila tinanggap? Ambot sa iyo, Erwin Tulfake. Di ba walang documents yan? Romantic Mumbai, maayong gabi. Eric Sylvester Tulface, pangpamas ang naktingan niya, Sir Badong. Yan. Pag ito si Erwin na upo, bilang senator, ewan na lang mangyayari talaga sa Pilipinas. Makahingi nga kay Tamba kahit pangkape kuya, maingay kaya? Boss Bas, ano masabi mo sa balitang gwardya, kulong matapos napatay ang magnanakaw? Wala po ako masabi dahil hindi ko po yan nabalitaan. Sir Badong, pero sino nagreklamo? Di ba? Tanong ko lang, kahit ba blacklisted na si Eric Sylvester ng US, pwede pa rin siyang huliin ng FBI niyan. Baka matulad siya kay Noriega ng Panama niya. Niyan, lol. Hindi ko po alam kung ano po yung tanong nyo na pwede siyang huliin. May kaso ba siya? Kung may kaso siya, huhulihin siya ng FBI. Wala naman po tayo na pag-usapan na kaso. Dutertista vote po tayo yan. Yakin si Erwin Tulfake. Boss Buds, nung nag-attend ka na maisog rally sa Davao, dun sa San Pedro, saan ka nagsi-CR, boss? Saan ako nagsi-CR? Sumasandal na lang kay PBBM kasi wala na maisagot sa issue niya. Sa tingin ko, di tatanggapin ni Trump mga Afghanistan. O di welcome dito. Malulutong yung mga mura ni Maharlika para kay Bangag at kay Lisa Tanas sa live niya, mga palangga. Sa City Hall. God bless. Hindi po ako nakapag-CR sa City Hall. Yun po ang matitiyak ko. Ilang taon din yung mga Vietnamese sa atin. Karamihan ay dito na tumanda at nagkanak. Baka ganyan din mangyayari sa mga Afghan refugees. Yan. Malamang. Nabutan ko po yung mga Vietnamese refugee meron. Minadali lang talaga nila ang pagpapapunta ng Afghans to Manila bago mo po si Trump. May dollars na kapalit yan. Pinapasok nila Afghan. Timing naman na after nilang tanggapin si BP sa NSC, how convenient tanggalin. No? How convenient. Alam kasi ni Bangag na tutol si Inday magpapasok ng Afghans dito. Nakastrid, mapausapang Darigold na naman tayo ito dahil sa Nograles couple. Pag di sila tinanggap sa US, dyan na lang sila sa Pilipinas mag-stay kasi refugees sila. Baka gamitin niya Afghan sa EDCA ng Kano.
Yari tayo diyan. Asawahin ko babaeng Afghan. Ang gusto kong tanggapin yung mga Ukrainian, eh. Magaganda yung mga taga-Ukraine, eh, malahian ng mataranhos ng ilong ng mga Pilipino. Crazy. Yun talaga dapat yun ang tinanggap natin 'no, yung mga Ukrainian refugees. Tiangkabuto, opo, alam ko kasi kanina sinabi na po ng taga-INC na 'di sila pinayagan sa Quirino dahil may nauna na daw po, salamat. Mukhang yayariin talaga Sir Badong ni President Trump ang ICC nito, yan. Boss, yung pulis na naka-assign sa Quiapo, mas lalong dumami para pinaghahanda nila yung INC rally, doon yata sila naka-focus, hindi sa piyesta. Siyempre sa piyesta yun. Kasi yung piyesta ng Quiapo, kung hindi ako nagkakamali, 9. Ilang araw na lang pala, no? Mag-cover kaya ako para maiba naman. Di ba siya yung nakaaway ng dating DSWD ni PRRD dahil sa mga reklamo niya? Pero kalaunan, humingi siya ng tawad. May kasya dyan sa Liwasang Bonifacio. Hindi lang naman po yung liwasan ang pwede nyo sakupin, eh. Lahat po ng mga kalsada dyan, pwede na po yan. Hanggang doon po sa Divisoria. Ma'am Chrissy Brooks, may listahan ka ba, Boss Buds, ng mga venue rally nationwide ng INC? Parang ano po eh, kulang pa eh. Mamaya maghahanap tayo ng lista. Bukas i-announce natin. Kasi hindi ako sigurado eh. Mamaya announce ako ng announce, sabihin, hindi ka naman INC. Magkamali pa ako, no? Titiyakin muna natin. Boss Buds, isang araw lang po ba yung rally ng iglesia? Opo, isang araw lang po. No to Tulfo Brothers, magiging clowns ang Senado. Okay lang yung mga patawa eh, pero ito, ano to yung siga, mga siga sila, no? Si Tatay Digong ba ito? Tiangkabuto, no to Tulfo Brothers, magiging clown lang. Paano mo iboboto ang taong pati sarili ay niloloko? Correctiones. Sir Badong, why is it that there is no official clear explanation from your government regarding the gold bar reserves that they sold discreetly? Did they sell it to the World Bank or the IMF? Well, our government have this mentality. If there is an issue, dehin bokiki mentality. It will just pass away. If you don't bokiki, it will pass away. Yan. That's the reason behind that. Okay? Kuya Buds, last draw nila mag-declare ng martial law pag tuloy-tuloy ang peace rally ng INC. Boss, bakit nakapag-US military sa Erwin? Kunti-unti siya. Sinungaling talaga. Yun na nga po, di ba? Ang issue po dito, paano ka naging US citizen? Yun yung sinasabi sa yung pineke mo yung papel. Pero iba yung sinasagot mo. Kung maagang mapatalsik si BBM, tuloy pa rin kaya ang election? Sa 20, sabi naman sa inyo, hindi po ako nagde-deal sa depende. Okay, let's talk less mistakes. That's so unfair for the entire Filipinos. This government is unfair for us. That's why we're keep on I personally keep on attacking the way they treat our country. Yan. Dehin bokiki o green. Hindi pwede ka maging US military kung hindi ka green card or American citizen. Correct. Nor okay lang, wait lang. Hindi, pwedeng mapabilis yung US citizen mo rin. Kasi yung mga pamangking ko sa kay Mrs. parang ganun, nag-training ng US. Hindi ko alam kwento, hindi kasi ako mahilig mag-usisa. Bayaan nyo usisahin ko. No way, Tulfo, liar. Kaya pala imudpwet si Erwin Tulfo kay Tambaluslos. Peking Amerikano versus legit na Amerikana.
Natabunan na po yung zero budget ng PhilHealth. Correct. Lahat po ng issue na 'to pantabon, eh. Natabunan na rin yung impeachment. Ayaw na nila ituloy yan dahil mapapahiya po sila, eh. Gusto natin magka-impeachment pero sila ayaw nila dahil ginagawan lang nila ng anggulo. Sir Badong, ang sabi ni Manang Aimee noon, dead mice powerful. Yan ang ginagawa ng pamilya nila. So ngayon, ginagawa ni Tulfo na sa tingin ko hindi effective na ngayon. Di ba? Automatic American citizen ka pag sumama ka sa military. Jane Bramlett.